Ayan po, isa po mapagpalang pagbati ang aking pinapatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, ligtas sa anumang uri ng mabibigat at problema sa buhay, bagkus ang darating na lamang sa inyo, swerteng walang katapusan. At ito na po, at papasadahan lang po natin sandali ito, dahil ito raw po si Bangag ay patay na. Opo, tama po yung inyong narinig, si Bangag po ay patay na. Ha? Ano na? Hindi. Sino yung sinasabi mong patay na? Ay, nako. Mali-mali kayong mag-report sa akin eh. Huwag ganon. Ito po kasi hindi makapagsalita, puro sinyas lang po ito, dahil pan po ito pipi. Puro sinyas lang. Ang buong akala ko, si Bangag na ang patay. Yun pala sinasabi niya, yun daw pong Supreme or Presidente ng Iran ay ang patay na. Ay matagal. No, isang araw ko pa alam yun eh, o kahapon pa yata. No, isang araw ko pa yun na nabalita na yun, napatay na eh. Kala ko naman si Bangag na talaga ang patay. Hindi na natin po pwedeng palitan itong title natin. Anyway, hindi raw po pala si Bangag. Kaya kinokorek ko na sa inyo na yun daw po palang presidente ng Iran ang patay na. Anyway, sige, let's move on. At sa totoo lang po, kaya naman nag-hire ako ng mga pipi rito para wala pong maingay. Para wala pong maingay. Ano? At saka meron din po ako mga hinarin dito ng mga tauhan ko na bingi. At marami pong inaambon ko po talaga yung mga medyo may kapansanan, PWD nga. Talagang binibigyan ko po ng space dito na kahit paano po ay kumain sila sa oras. Ano? So kaya yun, itong actually masigasig po itong mag-report sa akin, kaya lang puro sinyas ganyan. Kaya pagka sininyasan ganyan gumaganyan. Akala ko naman si Bangag na yung napanay. Ayan po at sige, move na tayo. Dito po tayo pupunta sa sa maaaring madamay na po ang Pilipinas dito sa gira ng Iran, Amerika at saka itong Israel. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi nga po, tingnan nyo ngayon, ang Dubai at saka Abu Dhabi, Kuwait, nadamay na po eh. Dahil nga po ang pandoon, yung kwan lang po ito, yung ang dahilan lang po, may mga base militar po ang mga Amerikano dyan. So nasabing, kwan na yan, kaya yan po yung inuunang bombahin. Ano? Ngayon, posible pong madami talaga itong Pilipinas. Dahil nandito rin ang mga base militar at napakarami pong EDCA site yan nandagay nila rito. At kinundina na ng North Korea yung ginawa ng Israel at saka itong Amerika diyan sa Iran. Ngayon, ano po ba yung ano po ba ang pinapahiwatig ng pagkundina? Nandiyan na po yung galit. Maging itong China, Russia po, ay kakampi po yan ng Iran, ang Russia at saka itong North Korea. Yan po yung matitindi. Lalo na itong North Korea na ito. Yan po yung may mga nuclear weapon yan ng mga yan. Nalason. Virus. So, napakalapit sa atin ang China. So, paano yan ngayon kung yan ay kumampi na sa Iran yan, ang China?
Pag kumampi po sa Iran yan, ang unang tatargetin, Pilipinas, dahil dito po ang EDCA. So, yun po yung sinasabi natin dito. Walang, kagaya ng Abu Dhabi at saka itong Dubai, wala silang kinalaman sa gulo na yan, pero damay sila kasi nandyan yung Amerika, bases ng Amerika. Yan mga idka na yan. So, ganun din po sa atin. Kahit wala tayong away sa Iran, sa North Korea, sa Russia at saka sa China, damay po tayo. Yan po yan. So, medyo lang po tayo. Mag-alerto lang po tayo dito sa mga balita po sa social media. At wag po tayong tutulog-tulog dahil hindi natin alam. Baka mamaya ay bumirado na rin ang China. At malamang po itong North Korea, galit ni Kim Jong-un. Talagang inatake na niya ang Amerika. So, ibig sabihin, anumang oras ito, talagang pandaigdigang gira ito. So, baka ito na po yung pangatlong pandaigdigang gira kung sakasakali. At dito po ay wala pong matitira sa sangkatauhan kung ang North Korea pakawalan yung mga laso na yan. So ngayon, ano yung sinasabi ko? Kung may matira man dito, ito lang mga subscriber ko na nakaalam nung panangga ng mga virus o di kaya laso na yan. At ano yun? Simple, kalamansi at saka sili. Yun po ang tinuro ko sa inyo. Kaya yun lamang na sinasabi ko rito. Plus, pagka nandyan na, kaya nga po medyo maging alerto tayo para kung sakasakali dito, magsama-sama tayo dito sa aking underground resort. Sa ilalim po ito ng bundok na ang taas po ng bundok nito ay nasa 1,000 feet or ano ba, meters ba o feet ang lalim po nito. Nandito po yung sa ilalim yung underground resort, yung Birana Underground Resort. So, dito po safe na safe tayo dito kung sakali. At yun nga lang, ay kung tayo lang mga subscriber ko ang mabubuhay, so, ibig sabihin, ano na lang ang hindi ko ma-imagine kung tayo lang ang mabuhay, itong mga subscriber ko na mabuhay, paano na lang, saan tayo, halimbawa, bagay, hindi naman agad-agad masisira yung mga nandiyan sa mga grocery na mga dilata na yan o mga pagkain na yan, yan ang kunin natin. Pero pagkatapos noon, magkon tayo, balik balik tarsan tayo. Balik tarsan tayo kasi unang-una, pagkatapos yan, wala na, paano na. Anyway, sige, wag na muna natin pag-usapan yan. Dahil speaking of sardinas or mga processed food, ay ipaparinig ko lang po sa inyo yung mga nakakamatay na pagkain. Ito na po yung nakuan ko. Discuss ko na po ito sa inyo, yung mga 3-in-1 na kape, yung mga sardinas na yan, mga kung ano-ano mga processed food na yan. Actually, na-discuss ko na po yan. Pero, nandito po yung mga, ay kukan ko lang, tawag dito, yung, announcement para malaman po ninyo yung mga nakakamatay, yung nakamamatay ng mga pagkain na yan, sinasabi ko sa inyo. Ito na ba yun? Ito ang mga pagkain at dumi na lihim na nakakamatay. Number 1, una sa listahan, soft drinks. Yan. Number 2, energy drinks. Number 3, pancit canton. Number 4, milk tea. Number 5, mga delata. Number 6, mga 3-in-1 coffee. Number 7, mga processed foods. Number 8, junk foods. Number 9, mga slimming tea. At number 10, mga synthetic medicines.
Ito ang mga pagkain at inumin na lihim na nakakamatay. Number 1, una sa listahan, soft drinks. Number 2, energy drinks. Number 3, pancit canton. Number 4, milk tea. Number 5, mga delata. Number 6, mga 3-in-1 coffee. Number 7, mga processed foods. Number 8, junk foods. Number 9, mga slimming tea. At number 10, mga synthetic medicines. Ayan po. Ito ang mga So, diniscuss ko po ito sa inyo dati pa, pero wala po akong patunay dahil wala naman po ako nakikita. Ngayon may nakita po ako, kaya ito iplinay ko po sa harapan ninyo para sa ganun ay talagang masabi ninyo na kahit papaano naman ay may katotohanan yung aking mga sinasabi rito. Ano po? At tandaan na po natin yung mga nabanggit na yan. Sinabi ko naman po yan sa inyo na talagang masama po talaga yung mga process kagaya po ng mga longganisa na yan, yung mga tosino na yan, ako po mamamatay kayo dyan. Hotdog na yan, yung mga ano pa yon, yung sausage yan, mga yan po. At lalo po yung burger na nagkalat ng sinasabi nga nila, mas marami dyan yung karne ng tao. Pero ayoko na pong mag-mention dito kung sinong gumagawa niya na fast food chain. Dahil mahirap naman po. Yan po, at kaya maliban po dito sa ating mga itong babantayan itong gera ng Iran, Israel at saka itong Amerika, babantayan na rin po natin baka biglang bumira na rin po itong North Korea, China at saka Russia. Kakampi po nila yung Iran eh. At yan, yun po yung sinasabi ko na akala nyo ba may ginawang matino itong Amerika? Kailanman ay hindi tayo nakinabang sa Amerika. Sa totoo lang po. Pero bakit patuloy na ginudiyos natin ang Amerika? Para na nagkaroon tayo ng sovereignty kung hindi natin paninindigan yung ating pagiging sovereignty? At hindi bali na sanang magka-deal-deal na tayo sa asin, wag lang tayong pa-under dito sa Amerika ito. Tingnan nyo, ang dinudulot nitong Amerika na ito. Pagkatapos yun, pababayaan lang tayo niyan eh. Pagkatapos lang mapakinabangan ang Pilipinas, wala na yan. Which is talagang sila nga mismo ang nanggira sa atin dati nung panahon na yun. Ngayon, ang naman po dyan, ang system nito, talagang mahilig po talaga ang Amerika na makisaw-saw. Alam niyo po ba kung bakit? Anong dahilan? Business. Negosyo po yung gira para sa Amerika. Dahil yung mga gagamitin na yan. Grabe, di ba? Talagang ganyan po katuso. Mangkukan ito mga manunulsol ito. Tapos yan, siyempre, bigyan mo kami ng mga armas. Bigay. Pagkatapos yan, sisingilin ka. Ano nangyari sa Ukraine? Ganun po nangyari sa Ukraine. Nung alam na nila na hindi na makapagbayad ang Ukraine, tinigil na nila. Pero siningil na muna nila yung mga unang naibigay nila mga armas. Ganun po. So, aywan ko. Talagang bangag na nga lang talaga ang kuan. Hindi nyo nahalata. Noong panahon ni President Duterte, hindi po niya pinayagan yan eh. Yung EDCA na yan. Hindi po. Kasi alam niya ang magiging resulta. Yan na nga po. Baka bukas paggising natin or mamaya lang, pag nagdeklara ang China na sasali na rin sila sa gira na yan, sisiguraduhin ko ito ang unang pasasabugin ng Pilipinas.
Gaya ng sinasabi ko naman po, ang daming mga bansa na ang nadamay. Okay. Dahil lang sa mayroong EDCA basis ang mga Amerikano. Ang tinatarget po nila talaga ay yung mga base militar ng mga Amerikano. Kahit na hindi kaaway ng Pilipinas ang kagaya yan, hindi naman natin kaaway ang Iran. Pero apektado na tayo. Baka pwedeng mangyari yon. Ito pa ang ito pa ang pinakamatindi dito. Pagkatapos mo niyan, pansinin ninyo, bukas makalawa baka sasabihin na nila, triple na ang presyo ng gasolina, krudo at kung ano-ano pa. Itagaan nyo yun sa bato kung di magkatotoo yan. Triple na yan. Talagang negosyo. Yan bang COVID-19, ano yun? Hindi po totoong yun. Pandemya. Gawa po ng tao yan. Paulit-ulit ko po sinasabi yan. Gawa yan ng tao. Pinagkakitaan lang yan. Noong una, si Trump din yung nagsasabi na China virus daw yan. Pero bandang huli, nanahimik. Ano ang ibig sabihin yan? Nagkaparti-partihan na yan. Lahat po ng mga kumalat sa buong mundo na virus, gawa po ng tao yan. Paulit-ulit ko rin po sinasabi yan sa inyo na kung virus lang pag-uusapan natin o di kay lason, pwede rin po ako mag-formulate. Kaya nga, ito yung talagang hindi uubra sa akin yung minsan yung galit na ako rito. Hindi ba't nakakapigbitaw na ako ng sabi ko, ano kaya kung magsaboy na ako ng virus dyan sa Metro Manila para matudas na itong mga animal, mga magnanakaw. Pero bakit nga ba hindi natutuloy-tuloy? Dahil nga po siyempre, madadamay naman po yung mga walang kinalaman. At baka iba pa dyan mga subscriber ko. So kung sana ay pag nagsaboy ako ng virus dyan at ang pupuntahan lang ng virus itong mga magnanakaw lang, sana, matagal ng panahon na tudas na lahat itong mga magnanakaw nito. Kaso hindi po ganun eh. Not unless kung magsaboy ako dyan, tapos mayroon akong team dyan, pero baka po talagang, sigurado may mamamatay lang po na kababayan natin dyan eh. Halimbawa, kahit na maglagay ako dyan ng gagamot din, doon sa mga tinamaan ng virus, ay hindi pa rin tayo nakakasiguro kung maaabot or malalaman ng mga tinamaan ng virus kung saan sila pwedeng pumunta. Ay baka na itong mga magnanakaw, siyempre kung i-announce ko na ang gamutan dyan sa isang lugar na ganun, baka pati itong mga magnanakaw magpapagabot din. So ganun po eh. Napakasyakan lang po. Napakadali ang gumawa ng virus. Sa totoo lang po. Napakadali. At pero hindi ko lang po talaga pwedeng isaboy dyan. Kung lang po siya. Sus Mario Joseph. Kaya dito sa atin, dito sa mundo natin, lahat dito ibinigay sa atin ng Diyos eh. Lahat po. Kamandag, lason. Kung hindi nyo po nalalaman, mismong kahoy, puno ng kahoy, pinagkukunan ng kamandag, maliban sa mga kobra na yan. Mismong kahoy, baka hindi nyo alam. Dagta lang yan ng kahoy. Nagiging laso na o di kay kamandag, mas matindi sa kamandag ng kobra. Lahat po ibinigay sa atin ng Diyos eh. Hindi, kung totoosin, hindi po natin kailangan, wala na po tayong kailangan eh. Nandito na lahat eh. Yung mga gamot sa sakit, nandito na po sa atin. Sa paligid lang po natin eh, nandyan na eh.
Ganyan po magmahal ang ating Panginoon. Lahat ibinigay niya sa atin. Wala na po tayong hahanapin pa. Basta alam lang po natin i-proseso. Madiyan mo nung unang panahon, wala naman yung mga injection na yan, yung mga panayan, yung mga bako-bakuna na yan, meron ba yan? Wala. Kahit na nung unang panahon pa, uso na yung malaria nung unang panahon pa, ay wala po mga bako-bakuna nun. Nung araw, ngayon na lang. Pero tingnan mo naman, nagkaroon ng bakuna. Itong sigarin, di ba sinugod yan ng mga tao dahil sa mga nagkamatay yung mga anak nila dahil sa bakuna na Dimvax yan. Kay garin yan. Kaya dapat itong mga ito, tinutudas na itong mga hayop na ito. Sila talaga ang mismong piste ng lipunan itong mga animal na ito. Anyway, napapasarap na po ako rito, pero baka mag-init na naman ang ulo ko, ay baka magmumura na naman ako rito, at minsan gusto ko iwasan lang din yung magmura na magmura. Una, wala rin naman talagang napupuntahan, at kan lang din, wala rin eh. So kahit na murahin mo ito, na murahin itong mga politikong ito, wala na po, hindi naman tatalab sa kanila eh. Hindi na tatalab sa kanila. Sa kapal ng mga mukha na, parang mga adobe ng mga mukha ng mga animal na yan. At ganyan, kanya-kanyang tanggihan. Kasi Remulla lang andito manggi na inamin niya na nakipag-meeting siya sa mga ICC doon mismo sa bahay niya, diyan sa Makati. Kaya lahat yan, tingnan niyo, Makati ang bahay ha. Imaginin mo, magkabahay dyan sa mga Forbes Park, Dasmariñas, dyan sa Quezon City, Corinthian Garden, yung St. Ignacio na yan, Valle Verde. Yan ang mga matitinding mga presyo ng mga kwan bahay. Tingnan mo, nandiyan mga bahay nila. Di ba, huwag kayo mag-alala. Babawiin natin lahat yan. At wag muna to ako magsasalita rito. At saka na lang, malalaman nyo naman yan pag nandyan na tayo. Anyway, konting alerto lang po tayo ha. At pamakiramdam po tayo dito sa girang ito. Tingnan mo, walang ginagawa pa itong bangag na ito para repatriate itong mga OFW natin. Tingnan nyo, talagang wala. Samantalang kung si President Duterte yan, antimano nagpadala na doon ng ng aeroplano. Di sa atin wala. Kahit na nga para ng tagak yung liig, or tagak, talabong, or ano pa, yung liig dyan, ay tuloy pa rin yung singhot niyan. Walang pakialam. So anyway, mahaba na po itong ating video. Sa inyo po mga subscriber ko ay manatili tayong maging alerto at kung sakasakali na talagang mag-escalate itong girang ito, uulitin ko lang po sa inyo, hindi pa rin po nagbabago yung sinasabi ko sa inyo. Yung gusto pong pumunta rito sa akin, dito kayo. Dito wala na tayong hahanapin pa. Nandito sa atin, hindi man abot ng Meralco, or dito sa amin kasi ang tawag sa Meralco, Ormico po. Hindi man abot ng Ormico itong kinalalagyan ko, may sarili po akong kuryente. May sarili din po akong tubig na inumin na malinis, purified pa. Dito mismo sa underground resort. Ang pinanggagalingan naman ng kuryente natin dito, yung Birana Waterfalls. Yan. Pina-engineer ko pa po ito dati. Kung paano makapag-produce ng kuryente. Waterfalls yan. May malaking parang Ferris wheel. May dynamo. Yun yung nagpo-produce ng kuryente. Kaya dito sobra-sobra po ang kuryente ko rito. Nandito na po lahat. Wi-Fi,
Napakalakas po ang wifi dito. At sarili ko pong ito, invention. Itong wifi ito. Kaya malakas ang ko. Malakas ang signal ko. Imaginin mo, nandito ako sa loob ng, sa ilalim ng bundok. Underground nga eh. Pero napakalakas. Wala na po kayong hahanapin dito, nandito ang lahat. Pagdating naman sa ulam, bumaba lang po kayo ng isang layer. Magkuhan lang po kayo. Umupo lang po kayo. Pag upo nyo, napana nyo na pala yung pagkalakalaking tuna. Ganun po. Gusto nyo naman ng kuhan. Diba, kung gira nga, sige, baka magkamatay yung mga alaga natin, mga baka rito, mga baboy, mga kambing o ano pa. Hindi na natin binibilang yun. Basta itong sa atin, yung sigurado lang. Yung tungkol sa kung pagdating naman sa pagkain, nako, hindi po kayo magugutom rito. Kahit lahat kayo, nandito ay accommodate ko kayo rito. Hindi pa rin po nababago yung aking sinasabi sa inyo na in case na talagang delikado na ang mundo. Dito po tayo magsama-sama sa Birana Underground Resort. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.